Hello, good evening. Kamusta? Kamusta kayong lahat? Ang aking mga follower, subscriber, and supporter, ano? Ang dami pa rin makulit sa military and uniform personnel doon sa inyong benefit claims, differential and monies. May nagtanong, totoo ba yan, sir? May nagtanong, kailan matatanggap yan, sir? May nagtanong, anong gagawin namin, sir? Malayo kami. Nako, pagka ganun ang mga sagot ninyo, mas mabuti na lang, manahimik na lang kayo kasi hindi darating ang pera sa inyo kung hindi ninyo i-follow up. Tandaan nyo yan, ha? Maraming tumatawag na rin sa akin, hindi lang sa military, kundi sa police, coast guard, jail guard. Kung ano yung pinapaliwanag ko dito, yung 2000 to 2012 differential, ganon rin sa inyo. Ano? Walang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang yata ay yung kung magkano ang pinutol nila. Kasi sa EFP, 18 billion plus yan na nirelease ng DBM 2017 June. Na-release nila yan ng in the middle of 2018, more or less 13 billion. 13 billion or 13 billion plus ang na-release nila. Mayroong natira na 4.9 billion ang natira. Ito ngayon yun, almost 7 years, 9 years na hindi nyo pa natatanggap. Ano? Almost 9 years na, no? Mayroon tayong policy, once umabot ng 10 years, mas mahirap nang matanggap because dadaan na yan sa National COA for budget. Now, kung hindi pa abot ng 10 years, hindi ganong mahirap mag-budget kasi nandyan na yung budget nyo. Itinambay lang yung budget ninyo. Okay. So, kung umabot lampas ng 10 years, ayun, mahirap na i-claim. So, malayo man malapit kayo, sabi ko nga sa inyo, tutulungan ko kayo kung may video. Pero kung wala kayong video sa pag-uusap ninyo, hindi ko kayo matulungan. Kasi ang mga sagot nila, papasok sa ATM, hintayin mo na lang, hindi ka kasali, naibigay na sa iyo, sandali lang, marami kasi kaming ginagawa. So kung hindi kayo marunong sumagot, mga tuwiran, dumepensa, ipaglaban ang karapatan, sabi nga nila, walang manluloko kung walang nagpapaloko. Alin kayo dyan? So much for that sa mga MUP benefits claims. Binanggit ko lang ito mga kaibigan kasi nga ang dami pang makulit ninyo. Tandaan nyo, hindi lang kayong kausap ko. Nagchat-chat ka, hindi ko kayo ma-entertain sa chat. May case nga na April 3 pa nagchat sa akin, kanina ko lang nabuksan yung iba. Dahil pagod rin ako. Kasi hindi ko naman trabaho to, retired na nga ako eh. Kaya lang naawa ako sa inyo because hindi nyo alam ang gagawin nyo. At hindi nyo rin alam ang iba. Yun yung masaklap. Kaya itong inihiling ko sa mga kabaro ko, lalo na sa mga officers, na sana naman magtulungan natin ang mga kasama natin, mga kabaro, lalo na yung mga tawag nito, yung mga senior na hindi na makalakad, paano natin matulungan? Yun yung problema eh. Kumbaga, gusto ko na rin itigil dito kasi ang dami ko natatanggap na nakakaawa na wala rin akong magawa. Mga kasama, hindi ako Superman na kaya ko lahat gampanan yung mga kailangan ninyo. Hindi nyo ba alam matindi ng mura inaabot ko? Marami nang nagdadasal sa akin kailan ako mamatay. Mayroong mga nagdadasal na sana, ayaw ko sa inyo,
Pero sa totoo lang, pinaglalaban ko kayo. Retired na tayo kasi. At saka naka-schedule na tayo. So yung remaining time natin, ibigay natin sa kasama natin. Kaya hindi ko makalimutan yung subject natin na moral and welfare of the men. Hindi dapat natin kalimutan yan. Kawawa yung mga kasama natin na walang alam, takot, alata, etc. So anyway, magtulungan. Itanong niyo yung mga dating officers ninyo. Magpatulong ka sa dating officers ninyo. Yung iba nga, hindi ko nga kilala, pero tinutulungan ko. Dahil ayaw ko na mayroong niluloko. Okay. May nag-chat sa akin, sir, mayroon na naninira sa iyo. Sabi ko, hayaan mo lang sila. Kasi pag may nanira sa iyo, ibig sabihin, hindi ka na kayang abutin nila. Kaya ang paraan na lang nila, sirain ka para mawala ng credibility. Ang ginagawa ko naman ay para sa bayan. Ipinagtatanggol ko lang kayo. Daming galit eh. Daming nainggit. Ano bang ginawa ko sa inyo para mainggit kayo? Di ba? Dapat tulungan nyo na lang ako ipaglaban yung mga kasama natin na hindi nila nakukuha ang benefits. Now, in regards to politics, basta nakapokus lang ako sa corruption, saka sa mga tiwali, at saka panluloko. Yung panluloko ni Bongbong Marcos, matindi yung panluloko ni Bongbong Marcos, ginamit niya yung sakit niya, nagpalabas siya na 50-50, ngayon, nakipag-joggingan pa sa mga tauhan niya. Ano yun, gaguhan ba yun? Gaguhan. Tapos may pa-jumping. Ay, Diyos ko naman, sino ba nagturo sa iyo, Pangulong Marcos, na gano'n ang style mo? Ginagago mo ang iyong kababayan. Hindi lang kaming mga bumabangga sa iyo, kung hindi yung taong bayan ang niluluko mo. Tapos ngayon, sinasabi mo na nahuli na si Saldico. Ikaw pa mismo nag-announce. Hinunahan mo pa si Auntie Claire. Tapos ngayon, hindi pala nahuli. Tama yung sinasabi ni Attorney Harry Roque na walang nahuhuli. Pero sabi niya, kung nandiyan ka naman, mag-apply ka ng asylum. Kasi nga, malaking bagay ka sa nangyayari sa ating bansa. So, mga kababayan, ituloy lang natin ang laban. Sana naman magkaisa tayo. Yung mga sindikato tuloy, nagkakaisa. Tayo, hindi tayo nagkakaisa. Nagsisiraan tayo, Nagsisiraan tayo, kanya-kanya siraan. Ganyan. Aywan ko lang na siguro pag sinira ka, nakaangat ka sa kanya. Ganun lang kasimple yan. Kasi ako, ang linya ng utak ko, saan yung talagang totoong lumalaban, nandun ako. Sinasamahan ko kasi nga, ang pakay ko, mapalitan talaga ang bangag. Wala na pagbabago yan eh. Hindi na yan magbabago. Matatapos na lang ang term niya, wala siyang nagawa. Kaya yun, ang tinatanong ko ngayon sa Maka Marcos, sa dati kong kasama sa Marcos, bakit hindi ipagtanggol si Pangulong Marcos sa kanyang mga ginagawa para talagang masira ang Duterte? Wala naman kayong ginawa kundi sirain Duterte. Bakit nga pala sinisiraan niyo si Duterte? Tinitira niyo si Duterte? Ano bang kapangyarihan niya? Parang katulad ko, ano ang kapangyarihan ko para sirain niyo ako? Yun yung tanong doon eh. Ano ba ang kapangyarihan ko para sirain niyo ako? Ano ang magagawa ko? Parang katulad kay Pangulong Duterte. Sinisiraan niyo na sinisiraan si Duterte. Hindi na siya Pangulo. Wala na siyang kapangyarihan. Anytime pwede siya ikulong. Kaya nga,
Ikinulong sa daing nga na, sabi nga ng Supreme Court, illegal eh. Bakit pilit pa nilang sirain ang mga Duterte? Ano bang magagawa ng Duterte? Kung sinasabing namumulit ka, politika, hindi pa naman campaign period dito para magsiraan tayo eh. Dapat ang linya ng utak natin, paano natin mapaganda ang ating bayang Pilipinas. Yun ang dapat pag-uusapan natin. Huwag nyo nang bantayan si Duterte kasi wala siyang kapangyarihan. Huwag nyo rin sirain si Duterte dahil walang kapangyarihan. Kung may kasalanan sa batas, ikulong. Pero dapat nating bantayan yung nakaupo ngayon kasi kayang-kaya nilang ubusin ang kaban ng bayan. Kayang-kaya nilang ibenta ang kaban ng bayan. So yun ang dapat nating bantayan, hindi yung tapos na nanungkulan. Wala nang magagawa yun. Kahit putak kayo ng putak, wala nang nagagawa yun. Pilit nyo pa sirain. Hindi ko maintindihan itong Marcos administration eh. Hindi na nga siya, wala na nga siyang kapangyarihan, pero takot na takot pa rin sa Duterte. Ano ba yan? Ha? Bakit takot na takot kay Duterte? Hindi naman kay ginagalaw. Pilit nyo sirain. Why not to explain or to defense yung mga buwabangga sa kanya? Ito yung, ang naratibo nyo, ito yung nagawa, ito yung magandang ginawa, ito lahat. Yun ang pangdepensa nyo, hindi yung manira kayo. Ay, Diyos ko po, Apo. Anyway, sabi ko nga sa inyo, pag naninira kayo, ibig sabihin, nasa dihado kayo. Ano? Ha? Bakit yung sira si Duterte? Anong kapangyarihan Duterte? Hindi naman siya presidente. Si Sara Duterte, vice president. Walang papel ang vice president. Saan ang organisasyon? Walang papel ang vice president. Ang may papel dyan, secretary, treasurer. Unless yung vice president bibigyan ng trabaho. Pag hindi tinigyan ng trabaho ang vice president, wala siyang trabaho. Kundi matulog kumain lang siya. Bakit pilit siraan ang vice president? Anong kinakatakot niyo sa vice president? So, meaning, takot kayo sa mga Duterte, kaya pilit yung sirain ang Duterte. Ganun lang katotohanan. Kaya sabi ko, takot kayo sa akin, kaya sinisiraan niyo ako. Ganun lang. Ganun lang kasimple yan, ano? Habang sinisiraan niyo ako, maraming nagtatanggol. Bakit hindi niyo na nasundan yung ginawa ko? Ha? Yung tulungan yung mga kasama natin mga inaapi. Yung mga inaapi at tulungan natin, huwag na yung manira tayo ng kapwa natin. At sinisiraan ko lang dito yung Marcos administration kasi kailangan natin bantayan. Kailangan natin siyang bantayan. Kasi pwede niyang ubusin ang kaban ng bayan, pwede niya ibenta ng kaban ng bayan tulad ng ginto. First time ko narinig na nagbenta ng ginto ang gobyerno. Wala na daw pera. Yun pala, yung ginto na yun, sila rin ang bumili. Ay, Diyos ko po, Apo. Tinatarantado yung Pilipino. Diyos ko. So, yun lang mga kaibigan. Gusto kong iparating sa inyo na sana naman bayan ang ating mahalin, hindi politician. Huwag tayo magsiraan. Magkaisa tayo. Ang layunin natin, ayusin ang bansa. Hindi yung tayo magsisiraan. Ha? Pag tayo nagsisiraan, ibig sabihin, dalawa lang ang akin dyan. Una, nainggit ka. Pangalawa, ayaw mo magtagumpay tayo. Bakit? Yun ang question doon. Bakit? Ha?
Yun lang, maraming salamat mga kababayan ko. May snappy salute sa lahat ng Pilipino nagmamahal sa ating bayan.